Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Balikan natin itong 18 Marites. Marines. Marites ka coffee. Hindi Marines. 18 Marites. Naku po, ipang prime time yung eksena nito eh. Aagaw ng eksena, sinabayan pa talaga yung confirmation of charges ni Digong yung hearing dyan sa ICC. Pero hindi rin sila kinagat. Tablado din po itong 18 Marites na may nagsabi sa atin ng mga tao ni Mike Defensor. Anyway, sige, pag-usapan po natin yan. Magtataka ka talaga dahil sa gitna po ng pagdinig, isinabay pa talaga nila sa ICC hearing o yung International Criminal Court hearing laban kay Digong. At bigla na lang sumulpot, all of a sudden, no, out of nowhere, biglang sumulpot itong nagpakilala na 18 Marines. Pero kinumpirma po ng Philippine Navy yung 4 never naging Marines. At karamihan doon sa natira ay dishonorably discharged. Ang sinasabi nila, sila daw po yung mga naghahatid ng mali-maletang pera sa ilang politiko na kaugnay daw po o may mga sangkot dito sa flood control project simula 2023 hanggang 2025 daw. At nagkakahalaga raw ang lahat ng mga ito ng 808 billion pesos. 808 billion, napakalaki nun Sabi ni Lacson niya, hindi tugma yung numero na yan, Mabibigat ang mga pangalang idinawit nila, Hindi lang si PBBM, may ilang mga opisyal pa silang isinama dito. Ngunit agad din namang lumitaw yung mga butas. Kung bigla silang sumulpot, bigla ding sumulpot yung mga butas sa kanilang mga pinagsasabi. Sabi nga ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, may mga discrepancy sa figures na binabanggit kumpara sa opisyal na pondo ng flood control na sa nasabi pong taon. Kung hindi tugma ang baseline data, paano magiging kapanipaniwala ang kabuuhang kwento? Biruin mo 805 billion pesos. Malapit na yan sa kabuuhan ng mga flood control projects Kung napunta lang yan kay PBBM, ano pa yung napunta kay Lazaldico? Ano pa yung napunta kay Alcantara? Kay Bryce Hernandez, ano pa yung totoong nagawang projects, di ba? Magtataka ka talaga sa numero na binigay nila. Sa totoo lang, nagdududa rin si Lacson sa totoong layunin ng mga tao na ito Lumulutang ang mga aligasyon habang isinasagawa yung ICC hearing ni Digong dyan, Sabi niya, ang pinoproject doon, napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sabi ni Lacson, ano naman ito mga aligasyon na pinagsasasabi ninyo? Kaduda-duda rin ang timing ng aligasyon na isang araw bago po yung anibersaryo ng EDSA People Power. Siyempre, gusto nilang sakayan yung rally ng EDSA. Kasi akala nila, pag dumami yung tao dyan, mapapabagsak nila si PBBM. May naman sila nagtatagumpay. Sabi pa ni Lacson, timing nila, bisperas noong trillion peso March yung 40th anniversary ng EDSA Revolution. Sinasabi pa nga ni Lacson, hindi ito simpleng coincidence. Maaari raw itong may kulay politika o bahagi po ng destabilization narrative. Sa politika, ang timing ay hindi aksidente. Ito ay madalas na sinasadya. Correct? Hindi pa sila tapos dyan Hindi pa sila nakaka-move on dyan sa pangarap nila na ma-destabilize itong gobyerno. Pero pansinin mo paulit-ulit, hindi sila nagtatagumpay. Doon nga lang sa pagsasabi ng Philippine Navy na yung 4 dyan hindi naging parte ng Marines Ano to? Fake din yung kanilang identity? Fabricated yung kanilang identity? So paano pa sila paniniwalaan? Nasaan ang credibility? Sabi pa nga ng Philippine Marine Corps kung mga dishonorably discharged na yung mga yan at yung iba were never part of the Marines, una-una, wala silang karapatan na i-represent, wala silang credibility, wala silang moral authority na i-represent ang Philippine Marine Corps. Walang credibility. Paano ka maniniwala sa mga tao na ito? Yung figures lang, kaduda-duda na yung mga pinagsasabi nila. Yung pinanggalingan pa nila, di ba? Yung timing. Wala talaga, palpak talaga. Nadamay din po yung pangalan dito ni Congresswoman Laila De Lima. At ayon po sa mga aligasyon, binigyan umano ng maleta ng pera si De Lima sa pagitan po ng 2022 hanggang 2025. Pero nakakulong si De Lima hanggang November 2023. Kailan binigay yung? Kung 2022, binigyan daw. Nakakulong siya hanggang 2023. Kanino binigay yung pera? Kay Jonel. Di ba? At saka paano makakapasok yung mali-maletang pera dyan sa kulungan? At ang masaklap pa, kung hanggang 2025 yan, kailan ba naging congresswoman si Laila De Lima? Nitong 2025 lang. Pumutok na yung issue dyan, kaya natigil na yung kalokohan na yan.
So paano ka maniniwala sa sinasabi ng mga taong ito? Lalong hindi rin siya bahagi ng Kongreso na nag-aproba sa 2025 national budget. Kung walang direct role sa appropriations, ano ang lohika ng pagbibigay sa kanya ng milyones? Exactly. Bakit mo bibigyan ng milyones o bilyones si Laila de Lima? Wala naman siyang personality dyan. Wala siyang kinalaman dyan. Seryoso ang mga aligasyon at dapat imbestigahan. Ngunit seryoso rin ang butas sa kwento at dapat linawin ang mga ito. Sa ganitong kalalaking akusasyon, hindi sapat ang press conference at dramatic testimony. Kailangan po ng mga dokumento. Tingnan natin yung mga bank trail, yung service records at consistency ng mga salaysay. Kasi sa panahon natin ngayon, no, kung saan matindi po yung political polarization o yung pagkakahati-hati natin, madaling gumawa po ng mga headline. Mas mahirap nga lang mangalap ng ebidensya. Itong mga dilis na ito, puro pa headline, puro pa press con, hindi naman sila nagtatagumpay dahil wala sila maipakita na konkretong ebidensya. Nagmumukha kayong katawa-tawa. Pakinggan natin ka-coffee yung aming naging talakayan dyan sa Salamat PBBM Podcast nitong Miyerkules lamang mo. Itong Miyerkules lang po, no? Kasama natin si Palerista TV at si Yayam Dizon. Usapan natin tong Ay, napakaganda nito. 18, ha? 18 Marites. Ha? Usapan, hindi ba rin sa 18 Marites to? Marites, Oo, kasi alam naman natin kahapon, merong mga komedyanteng lumabas, ha? Lumabas sa social media at kung ano-ano naman mga Ano to? kasinungaling. Nag-apply ng sa comedy show? Hindi. Hindi, press con. Hindi. Nag-audition. 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 Ngayon, kung ano-ano na naman kasinungalingan, tagpi-tagpi na mga pinagsasabi na talagang pinagtatawanan talaga sila kahapon ng mga Pilipino. Hindi nga napag-usapan eh. Di ba? Wala nga nag-cover ng mga malalaking mainstream media eh. Mas nag-viral pa si Norman Mangusin kaysa kanila eh. Oh, viral talaga. Sataw sila kay Norman Mangusin. Diba? Ngayon, etong mga to, 18 Marines daw to, pero maraming nagsasabi, lalong-lalo na yung sa pamunang AFP, na meron pala rito ng mga hindi pala talaga sundalo. Hindi, sabi ng Philippine Navy, 4 dyan ay never naging miyembro ng Marines. Oh. 4. Yung iba, awol. Resigned. Oh, Yung iba resigned. naman, awol. Yup. At yung mga nag-awol, natakot daw lumaban sa, or makipagbakbakan sa basilan, kaya nag-awol na lang. So, sa madaling salita, walang matino. Wala. Oh, dun sa 18 na yon. meron siguro isa o dalawa. Pero Tsamba-tsamba pa yun. Karamihan dishonorably discharged. Ngayon, At naglabas ang Marines ng statement na kapag ang status mo sa Marines ay dishonorably discharged, hindi ka pwedeng tawaging Marine. gano'n. At hindi mo pwedeng i-represent ang institusyon. Ano pa kasi yung mga kasinungalingan na pinagsasabi niya? Kasi hindi ko masyadong pinagpapanood eh. Hindi nag-deliver daw sila ng 805 ata yan eh. 805 billion billion pesos. Oh. Kay PBBM, Dami, kay ang daming Romualdez, tao nakalista eh. kay Zaldico. Oo. Tapos, Pati matawa kay ka. Laila de Lima nga eh. Kay Laila de Lima. Matawa Dami. ka, tinanong, may nagtanong eh, may nag-deliver din po ba kayo sa mga congressman para hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara? Nag-loading. Nag-loading si Atty. Baligod. Sasagutin po namin yan sa susunod. Then, Wala sa kung mapapansin nyo, kung hapyaw ko lang napanood yung press con, kapag may tinanong na imbis na sagutin ng mga Tinatanong. 18, si Baligod ang sumasagot. Syempre. Eh, Based on experience, masablay eh. Oo nga eh. Tapos, isa pa sa napag-usapan dyan, nag-deliver daw sila sa Paway, sa bahay ni PBBM. Walang bahay sa Paway si PBBM. Ano problema? Kasi districto yun eh. Hindi, saka wala talaga sa bahay. Yung bahay ng mga Marcos sa Paway, ginawa ng museum. Ay, sablay. Matagal na. Sablay. Baka sa museum. Hindi sablay. Tapos, yun nga. Tapos yung physical improbability na 805 billion dadalhin mo, i-deliver mo. Kahit iba-ibang panahon yan. Dahil kailangan nyo pong mag-deliver ng, kunyari, nagde-deliver ka ng 50 plus, ng, kung di ako nagkakamali, 3,000 times mahigit bago mo i-deliver yung 805 billion Hindi pa pesos. nila ginawan trillion, no? Nahiya pa. Nahiya pa eh. Dito, Saka, sige. yung sinabi nga ni Panfilo Lacson ang total na napunta sa flood control fund from 2022 to 2025 was 1 trillion mahigit. Tapos sasabihin mo 805 kay Saldico pa lang At kay naka-allocate PBBM. kay Martin Romualdez. Paano yung naibigay kila Alcantara, naibigay kila Bernardo at sa iba't iba pang At saka yung mga probinsya? flood control na na-construct. So, ibig sabihin, outrageous, no? Preposterous yung mga pinagsasabi ng
sa press con na yan. Kaya Oo, talagang hindi na mo pang niniwala. So, Kaya nga sabi ni Senate President Tito Soto, it's a tall story, no? Kaya hindi niya na pinatulan. Dahil sinama rin. pati Inaway Tito kaya Soto. siya ng asawa niya? Hindi, kasi nga, hinahanap, 5 maleta ba naman? 5 O ngayon, maleta. ngayon tanong ko sa inyong dalawa. Bakit kaya ngayon lang nila nilabas itong circus nila na to? Ano kayang mga nasa isip Feeling ko ng mga niyan. bugok na to? Feeling ko niyan kasi ongoing yung confirmation of charges hindi Oo, sa ICC. Gusto nilang ilihis yung narrative. Hoping na makakakuha sila ng atensyon. Kaya nagpa-press ko na naman sila dyan. Wala naman bago dun sa nila. Sa press con nila. Magtataka ka ha, o baka hindi ka magtataka. Next week, ang narrative na naman ng mga yan, Marcos Bangag, balik na naman sila doon. Kasi hindi kinakagat yung delivery ng maleta eh. Ngayon, hindi na nga pinag-usap. Parang sa buong lahat ng Pilipino, tayong tatlo lang nag-uusap dito. Vlogger lang. Ito mga, kaya yung sabi ko sa post ko Hindi na pinag-uusapan eh. yung scriptwriter nito, no, grade 5 student, nasa section 12, Ropor. Si ano daw yan Si MB. Ropor. Nasa Sa Ropor. likuran pa nakaupo. Kasi Ropor, may unahan yan eh. Doon pa sa likuran malapit Sa sa tabi ng basurahan. basurahan. Section 12 nga eh. Pero tumakbong mayor yan. Kaya talo. Kaya Pero talo. gagawa ka na lang ng fake na ebidensya, yung mga pictures, di ba? Pinakita, ginagawa pa ni Balikod, bidang-bida pa. Hindi pa pera ang fake ang pinakita nyo dyan. Oo nga, maleta pa. Maleta pa. Sana nagbukas sila ng isang maleta. Oh. Tapos, ito pa, lumabas yung mga actual picture na dinaya. Oo. Halatang AI eh. Yung sa, pinalitan yung maleta, mga kung ano-ano palang mga gamit yung nandun sa baba. At yung chopper. Pati yung chopper. Iba no? yung plate number. Tapos, meron pang isang maleta, 3 tao nagbubuka. May gulong naman. Baka barya. Baka nga barya. Barya yung laman. Ay, pagbarya. Paano sila makakaabot ng bilyon kung barya ngayon dadalhin nila? So, di ba, magtataka kayo, di ba? Magtataka ka mga kababayan kung matalino ka na, gaya talaga ng mga BBM supporters. Makikita mo kaagad na comedy show yung ginawa nila kahapon. Correct. Sa Club Filipino pa, gumastos pa. Pero pag nagbobobobohan ka o talagang bobo ka, talagang sasaludo ka sa katangahan ng mga yun. So, Club Pilipino, ibig sabihin may producer, ano? Oo. May nagbabudget. Si ano nga raw? Si MD. MD. Yun. Hindi naman nanalo yun talaga. Alam mo, kabarangay ko yun, nalulungkot ako doon. Dating, nung bata yung progresibo yun. At saka ano yan, sinuportahan ni PBBM yan. Ideal, Kinampanya pa natin yan nung unity. Grabe. Dauwi na lang siya sa pagiging fake news peddler. Nagiging dami na lang siya. Ang nakakatuwa rito, yung mga kababayan natin, hindi kinagat yung circus nila na yan. Oo. Hindi kinagat. Gaya nga nasabi ko, baka ngayong araw to, tayong tatlo na nag-usap tungkol dyan eh. Kaya nga. Kasi hindi pinapansin. O sige, lipat na tayo ng topic. O siya, anong komento mo dyan? I-comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow, please follow na po kayo sa ating Facebook page, sa YouTube subscribe, TikTok subscribe na din po kayo. I'll see you in my next video. Ka-coffee. Bye-bye.